Dun pa rin yung fear. So, instead of today, alam na natin na no need na ako mag-chemo. I need more prayers and more prayers. Good morning po. Wala na siyang drains, tinanggal na today. Wala So, yung wala na. Granada, wala na. Diba, Granada? Be unto me according to your words. Tapos, yung inaano natin na parang your will be done. Ngayon, mas ano tayo ngayon? Mas parang lumalim talaga yung faith natin. Pero syempre, sinusubok pa rin tayo. Hindi naman siya natatapos. Katulad nung nabalitaan natin ngayon, 1 out of 22. May 1, tas maliit pa na pero pwede nanood. wala eh. Pwedeng wala. Pwede ring 5. Diba? Sa 22, pwedeng 6. Diba? Yun sa laki Pag ng... dumami yun, tataas yung staging. Oo. Kaya nga daw, yun pa rin yung stage niya. So kumbaga, ang hirap tanggapin, pero baka ito yung binigay ni Lord na pagkakataon sa atin na sabi natin, magpo-profess tayo ng faith, di ba? So, tuloy-tuloy lang. One day at a time. Pero, syempre, mahirap sa ating dalawa, lalo na. Sa'yo, ako nakakaramdam yan. Ako, kasama mo, di ba? Pero, sabi ni Doc, ang ganda daw, di ba? Nangihiling, ganda ng pagkakataon. So, ginawa ko yung mga best ko sa makakaya ko na tulungan ka sa operation na yan, paglilinis na yan, pagdidrain ng dugo sa Granada. Pero syempre, hindi pa tapos eh. Kumbaga, 90% cancer-free ka na. Ang nilalaban na lang natin yung recurrence, di ba? Na within 5 years, di ba? Ayaw natin, kumbaga, nasimulan na natin, tapusin na natin yung laban. Yung binigay ni Lord na tingin niyang kakayanin natin. So, nakatingin ka na sa pagkain eh. Sige po. Hindi yung The end of the day, pagkain pa rin. Diba? Ikaw talaga yung isa sa pinakamatapang na babaeng nakilala. Siyempre, ikaw, iba yung tapang mo. Walang extraordinary, di ba? Walang katulad mo na nagdaan sa same ng mga pinagdaanan mo ngayon. Mula kay John Lucas, kay Elise, at ngayon yan. Sir Clutch, oh. Sir Clutch, Pesari, mabedress ka ng ilang buwan, tapos masisaryan ka, everything. Ngayon, ayan na naman. Kumbaga sa laban, ang daming pinagdaanan ng katawan mo. Pero napagtagumpayan mo, di ba? So ngayon, isa na naman tong magandang balita dahil sabi ni Doc, yung mga sugat, yung operation mo, ang bilis nag-heal. Tinanggal yung Granada, ang bilis din mag-heal. So, yung katawan mo may effect yung kanta mo ng every single cell in my body is happy. Every single cell in my body. May isang cell na hindi, may isang cell na hindi nakinig. Yun nga, pero I thank you, Lord, di ba? Magte-thank you ka pa rin kay Lord. Because out of 22, may isa lang. So, siguro, mas magiging malawak yung pangunawa natin, mahirap tanggapin ngayon. Pero siguro ito yung tinatawag na purpose-driven life na talaga. So, kada gagawin natin, may purpose. After this, syempre, we need to serve God.
Noon talaga, and definitely. help people. Tsaka, si Ellie, syempre. Sabi nga nito kanina, kung ano man mangyari, tingnan mo yung anak. Ayun nga, kasi alam niya na medyo may resistance ako sa chemo. Pero, understandable naman yun. Siyempre, lahat ng ayaw natin ng ganyan. Pero syempre, pagkatiwala natin kay Lord, ngayon pa ba tayo dadalawang isip, nasa dulo na tayo? One day at a time. Ngayon, good news, tanggal na yung granada mo, di ba? Tapos, healing na yung operation. So, dun muna tayo mag-dwell. Okay, update po tayo. Update ko lang kayo kasi galing ako sa doctor ko, sa surgeon ko, and lumabas na yung pathology report today. So, muna tayo ng carrot juice. Thank you, Robert, sa pag-prepare. So, meron tong carrots, cucumber, and apple. Oh. Start muna tayo sa good news. Good news, wala na akong drains. So, meron tayong Jackson Pratt drains for 2 weeks na. So, it started no May 20, yung surgery ko. And today is June 2, tinanggal na siya. Finally. So, sobrang hirap nung med drains pa. So, I'll insert na lang yung mga pics and videos. Kasi talagang hirap for me because may pain talaga yung yung operation ko. Actually, sinasabi ko nga sobrang yung talagang painful tong mastectomy. Actually, yung left ko is yun na yung tinanggal. So, it was really an emotional experience for me kasi syempre, sino ba naman ang babae na magiging ganun kadali to accept yung ganong challenge. But of course, ang nasa isip ko na lang is, yun nga, bata pa si Elise, I want to live longer, I want to extend my life, and then I don't want to have spread as any part ng body ko. So, speaking of the spread, today could have been 100% na celebration for us. Lalo na alam ko ang dami nag-pray for me. But, sadly, so, kunin ko na lang yung report. Based dito sa operation ko nung May 20, so lumabas today yung report ng pathology. So, yung sa akin is left breast, left axillary level 1 and 2 lymph node, modified radical mastectomy left, invasive ductal carcinoma, tumor size, lumaki na naman siya. So, 4.8 cm. Kumuha si Doc ng 22 na sample ng lymph nodes. Ganun kadami. So, usually, meron daw tayo tinatawag na sentinel na ilan lang na lymph nodes, but ginusto ni Doc to be sure na kumuha ng maraming sample para makasigurado na walang spread. And out of 22, meron nag-positive sa tumor metastasis. Isa. So, just imagine yung nafe-feel ko kanina na could have been a day of relief for me, for my family. Kasi kung nag-negative yun, I don't need to undergo na yung chemotherapy. No need na rin siguro ng radiation kasi natanggal naman na. But
1 out of 22. So, ito na naman tayo. Kahit na, alam mo yun, to be honest, sobrang laki ng tiwala ko kay Lord. Totoo. Pero, syempre, din pa rin yung fear. So, instead of today, alam na natin na no need na ako mag-chemo. I need more prayers and more prayers. Kasi, I might. Sabi ng doc ko, kakausap daw siya ng 3 medical oncologists, di-discuss niya tong results, and titignan niya kung ano yung best na treatment plan for me. So, malaking tiwala ko kay doc. So, pathologic staging is stage 2B. Alam niyo, everyday kinakantangan ko yung every single cell sa body ko. Tutunan ko yan nung nasa Dominican pa ako nung elementary. But, mayroong hindi nakinig na isang lymph nodes. Papasalamat ako sa lahat ng mga nagdadasal for me. Ayan, nandito pa ngayon. Tingnan nyo, maghapa din to. Sabi ni Doc, if we will proceed with the chemo, lalagyan ako ng doc. Actually, ito yung may lubog pa yan, no? Lubog pa kasi hanggang dyan yung kinuha ni Doc na mga lymph nodes eh. Siguro pag prayers talaga. Give me the strength of mind, body, spirit. Lahat na I know that God will provide. If kailangan ng chemo, bigyan ako ni Lord ng lakas ng pangangatawan na ma-manage ko yung mga side effects. Sana minimal yung side effects. Sana matanggap ko yung, siyempre, yung mga paglagas ng hair. Diba? And, just pray for me. Alam ko na, na ang malalakas kayo kay Lord. Sa totoo lang, nung ang tagal ko pinag-isipan if I'm going to reveal kung ano yung sakit ko kasi I don't know kung paano siya accept ng mga tao. Sana yung mga tao na laging fun yung mga posts namin about travel, about family bonding, friends, career, yung mga achievements, victories. So, iniisip ko, parang hindi bagay. Sabi ko, di talaga bagay. Kasi hindi ako yung mainda ng masakit. Actually, di naman ako sakitin. And all of a sudden hindi ko naranasan yung parang frequent na ubo, sipon, sakit ng ulo, lagnat, walang ganun. Diretso cancer. Diretso breast cancer yung naging findings. So, talagang even yung mga siblings ko, para silang nangihina pag naisip nila na hindi naman ako mareklamo, wala naman, di ako yung mainda never ako uminda ng kahit ano sa kanila. And then, all of a sudden, ito na yung diagnosis, diba? So, I'm blessed na hindi pa siya nag-progress to stage 3. I am blessed na natanggal na yung 2 kong drains. I am blessed because I have a surgical oncologist na maghahanap ng best fit sa akin na medical oncologist in this journey. And I am blessed that I have a husband na siya talaga yung naglilinis ng sugat ko. Siya yung nagdi-drain ng drain, naglilinis ng drain, nag-a-assist sa akin sa pagligo, and and I have a family always prays with me. Lagi kasama ko sila mag-ikot sa mga churches, magdasal kahit mga nasa bahay, and who helps me take care of Elise, both sides, sa Florendo side, sa Portas side,
Even yung mga tita ko from Loreto side, nag-reach out. Mga friends ko, even from first year high school, they treat me just the same. Yung normalcy, hindi nawawala. And of course, syempre, namimiss ko yung team ko, syempre yung mga workmates ko, and I have mga bosses na everyday din musta. So, I am blessed. And I am grateful to God na even yung mga long time ko na hindi nakausap na friends and office mates, from my first job, second job, third job, nag-reach out sila, yung high school friends ni Robert. So, kahit may mga kanya-kanya silang mga problema, may kanya-kanya rin silang pinagdadaanan, hindi sila nakakalimot ng mga musta. So, I am blessed. And I have din si Elise na inspiration ko to keep going. And of course, alam niyo na we have John Lucas in heaven praying for me too. I'm thankful and I'm grateful. So, the day is not yet over because it's only, I think, 3:30 p.m. And kanina, nung sobrang heavy nung nafe-feel ko, dumaan ako sa Adoration Chapel to talk to God. Sabi ko kay Robert, pasok na siya kasi half day lang siya eh. Sabi ko, kami muna ni Lord yung mag-uusap, later ka na lang pumunta, after mo na lang sa work mo, saka ka na lang pumunta. So, it was just me and God. Ayan. So, okay. Thank you so much for listening to my update and umusin ko muna to. Lahat ng nagpipray for me, pinagdadasal ko din kayo na sana kung ano din yung mga pinagdadaanan nyo, malagpasan nyo din. Malalagpasan natin tong lahat ng sama-sama in prayers. We are connected in prayers. We have one God. We have one big God. Walang kahit anong sakit yung magiging mas malaki pa sa napakalaking God na meron tayo, and nothing is impossible. Jesus is our great healer. Nothing is impossible. So, kapit lang. Uy, nandito na si Mama! Ada yun sa last. Hello, bestie. Wait lang. Pare mo ka mga ito. Wala man ano. Bawal ka, bestie. Bawal ako masyado. Ma, bakit tumanon? Saray na. Kung ba yan? Parang makantay. Maba. Uy, hindi.